Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa Balayan, Batangas. At katatapos nating commission ang isang setup na hybrid solar power system. At yung ating inverter, ito ay 6 kilowatts. At yung kanyang battery ay 200 ampere hours. At medyo maganda itong battery na nakuha natin dahil ang kanyang depth of discharge ay nasa 90%. No? At bukod doon ay touchscreen na yung kanyang LCD or liquid crystal display. So, ipapakita ko sa inyo yung specs nito. So, papakita ko na sa inyo at papaliwanag ko yung ating setup at yung madalas na tinatanong ng ating mga kapwa installer na siguro ay gustong kumuha ng idea ay ipapakita ko sa inyo yung usefulness or yung magandang gamit ng ATS at yung mga grounding system na kinakailangang present. So, ito nga yun, ito na yung ating system at hindi pa natin tinatakpan dahil gusto kong ipaliwanag sa inyo yung connection, communication, setting ng ating sistema na ito. At sa ngayon, ito ay umaandar na at ang pinatatakbo nito ay aircon. Yan, isang 1.5 at meron pang isang aircon doon sa loob. At itong kanyang ref, yung electric fan. So ito ay kasama sa kanyang pinatatakbo. At yung mga appliances dyan sa villa. Ayan, merong tatlong air condition dyan. At nung pina-under natin lahat ay umabot sa 5.8 kilowatts. Yung total power dahil merong tigwa 1 horsepower na tatlong pirasong air condition doon. So, sa ngayon, unang-una, tingnan natin, bago ko nagpa-power up, ang ginagawa ko para hindi maapektuhan yung mga electronic parts niyan sa loob, ay ina-attach na natin yung ating ground. Yan. So, itong mga grounding na to, ay dumidiretso na yan doon sa lupa para hindi maapektuhan pag tayo ay magpa-power up. So, itong mga to, sa AC, SPD, DC, SPD. Ayan, mga groundings yan, yung kulay green na yan na tumutuloy na rin doon sa lupa. At syempre, yung connection natin sa PV, ibig sabihin yung sa solar, ay ganun din ang sistema. Diretso na yan sa lupa. So, ano ang difference nun kung ang gagawin ay halimbawa, yung ground ng solar panels natin ay padadaanin pa natin dito at i-attach natin dito sa kanyang body ground. Ang magiging epekto nun kung magkakaroon ng indirect lighting ay maaaring matamaan diretso ang board. So ang motherboard nito nandito sa loob, yan sa taas na yan. So ang ginawa natin ay diniretso na natin sa baba, sa lupa para hindi na bumalik papunta rito. At yung indirect lighting ay tutuloy na lang doon sa lupa. Okay? So, ganun din dito. Ito nga yung sinasabi ko na battery, 200 ampere hours. At halos mapupuno na, nasa 94%. Ito, based on average, yung minimum. Dahil ito, merong 16 series ito 16 series na cells ng battery. Ibig sabihin, ang nominal voltage yan ay 51.2. Pero ngayon, ang kanyang state of charge in terms of voltage, ayan, ay nasa 55.6. So, malapit nang umabot sa resting voltage or float voltage. So, dito naka-percentage tayo at kung mapapansin niyo naka-shutdown tayo ng 10%. At ang lobat natin ay 15% kasi nga ang depth of discharge nito ay nasa 90%. So, meron siyang design life na 10 years
At 100 amperes ang charging current niyan. Pero ang kanyang maximum continuous discharge current ay 200 amperes. Ang communication port natin ay CAN din, ibig sabihin ay Communication Area Network, na pag kinonect natin yan dito sa ating inverter, dapat dito yan sa gitna. Ayan yung BMS 485 or CAN. Pero ang gamit natin dyan ay naka-default sa pylon. Tingnan natin, ano, hindi seated pylon. Ito, 00. Naka-default yan sa pylon. At tingnan din natin dito yung battery. Ayan. So yung CAN na yan, yung communication na yan ay naka-default sa pylon or pylon tech. Yan. At kung mapapansin niyo, meron tayong DIP switch dito. Itong 4-way na ito ay nakataas lang yung una. At yung connection natin ng communication cable ay nakakonect sa CAN. At merong maliit na switch dito para sa BMS switch yan. At para kasi dito sa loob nito, itong portion na to ay BMS na to. Ibig sabihin, Battery Management System. So itong red na ito yung positive terminal at ito yung sa negative terminal. At since wala itong built-in circuit breaker, ay naglagay tayo ng ating 125 na DC MCCB. Ayan. At itong 6 kilowatts na to, ayan, makikita ninyo, no? 17 amperes ang maximum ADC. At ang nakalagay natin dito ay 10 piraso na 550 watts na P-type na solar panel. Kung makikita nyo, 6 kilowatts or 6,000 watts ang rated power ng AC. So yung range ng PV input voltage nasa 125 to 500 DC. Ngayon, i-check natin kung ilan ang BMP kasi maximum power voltage. Ayan ang ginagamit natin. So 208 at saka 212. Dahil facing south and north yan yung pinaglagyan natin. So may konting difference pero insignificant. Ibig sabihin, hindi masyadong malaki. Kaya yung difference niya na 205 at saka 212 ay hindi naman nagkakalayo. So facing south at saka facing north. Okay. At itong mas mataas na nakukuha na power, itong 1.327 facing south yan. Okay. So ayun, at 100% na. Ibig sabihin, puno na yung charge ng battery. Ayan, at tingnan natin dito kung 100% na rin. Ayun, same. 100%. Ngayon, yung pagka gumagamit tayo ng lithium iron phosphate, yung LiPo4, ang talagang maximum voltage niyan ay 58.2. So, kung aabutin natin yung 58.2, meron ding effect yan sa cell, sa battery. Umiinit. Kaya, being conservative user, ang ginagawa natin ay nasa 56 lang tayo. Yan ay yung tinatawag na resting or float voltage. Absorption voltage ay mas mataas lang ng konti dyan. So, naka-resting voltage na tayo dyan or float voltage sa 56.5. So, ibig sabihin, static charging na lang yung nangyayari dyan. Pero kung makikita nyo, yung discharge ng kanyang voltage, ang range niya nasa 44 volts to 58.4. So, hindi na natin pinaabot pa ng 58 kasi yun nga ang epekto, iinit. Itong 44 na to, okay yan, nasa safe zone yan. Kasi ang pinakamababang voltahe ng LiPo4 battery ay nasa 40 volts DC. Okay, so good to go na yan. Sa ngayon, kasalukuyan merong load, merong umaandar na air condition at iba pang appliances na kumukonsumo ng 1.8 kilowatts. At ito, yung kanyang harvest ay nakadepende lang doon sa kanyang konsumo. So kung makikita ninyo, itong negative na to, ibig sabihin nag-charge yan sa battery. Pero kung 9 watts na lang yan, ayan, ito, less than 100 watts, ibig sabihin, nasa static charging na yan. So, hindi na masyadong mataas ang
nagiging production ngayon ng solar dahil puno na yung charge ng battery at kokonti yung kanyang load na pinapaandar. At makikita nyo, nakasiro pa rin ng Batelec dahil Batelec tayo dito sa Balayan, Batangas. Ayan. So, and ngayon punta tayo doon sa question ng ating subscriber na paano daw ba yung connection natin sa ATS. Bakit daw naglalagay pa tayo ng ATS? Okay. So, sa mga ibang videos ko at pwede ko na maulitin ngayon, ang paglalagay ko ng external ATS na kagaya nito, ayan, ang purpose ko niyan ay para ma-isolate ko yung mga appliances na paandarin lang during brownout. Dahil ito, meron itong load side portion at saka grid side portion. Ito, load at grid. Na ibig sabihin yan, itong load side na ito ay gagana lang pagka brownout. At itong grid na ito ay pwedeng gumana yan pagka meron tayong supply na kakonect sa Batelec or Batangas Electric Cooperative. Pero hindi ibig sabihin na nakakonect sa Batelec ay kumukonsumo tayo galing sa Batelec. Pero dahil nga meron tayong city sensor doon or clamp, ayan, makikita nyo na nakasiro pa rin yan. Walang kinukuha sa Batelec. So, kukuha lang sa Batelec yan if in case na itong load na ito ay mas mataas na sa 6 kilowatts. So, possible yan kung halimbawa nasa 7 kilowatts or 8 kilowatts, yung 2 kilowatts ay kukunin niya rito. Pero, ito mamumulan na to. So, yun ang situation yan pagka sumobra. Pero pagka nag-brownout, magkakaroon ng X dito, sa grid side, dito sa grid line na to, at lahat ay kukunin na niya yung power niya sa solar at saka sa battery, magtutulungan yan. At yung paandarin lang, dahil nga ito, para sa brownout lang ito, itong load side na to, ay ipapakita ko dahil yung out nitong ating ATS, ayan, yung out niyan, ay pumunta sa isolation, So, nandito yan. Lahat ng itong 5 na to, yan lang yung mga breakers na pinapaandar natin during brownout. At itong nakakonect dito ngayon ay hindi yan naandar pagka nagkaroon ng brownout. Dahil hindi natin pwedeng i-load lahat, yung nasa taas at saka nasa baba pagka brownout dahil may possibility na ma-overload yung ating inverter. So, kasalukuyan, nakaandar yung kanyang aircon. Ayan, mayroong mga gamit dito. Nakasalukuyang umaandar din. Ito yung usual na connection natin pagdating sa PV cable. Ayan, string 1 at saka string 2. Mayroong SPD o Surge Protection Device para sa DC, sa PV1 or string 1. At ito yung string 2. So, dun sa mga nagtatanong na kung pwede bang P-type dito sa string 1 saka N-type dito sa string number 2 ay magdidepende kayo, titingnan ninyo yung ISC or short circuit current ng solar panel at saka yung ISC, IMP, BMP at saka BOC kasi imamatch natin yan dito sa maximum PV ISC ng ating inverter. So, ngayon, nasa 17 amperes direct current at yung ating panel na 550 ay less than 17 amperes. So, pasok yun. 550 rito, 550 rin dito. At yung connection natin, ito, nakalagay ito sa grid lines. Ayan. Dito yan nakakonect sa grid portion ng ating inverter. Yun, papakita ko yung solar panel sa taas at bago tayo magtapos. So, yan yung ating solar panels na ito facing south sa likod, dito facing north. At 5 piraso nga yan na 550 watts. At ganun din sa kabila. So, 10 piraso lahat. All in all 5.5 kilowatts. So sa ngayon ang pinakamataas na nakukuha niya or na-harvest ay nasa 4.6
dahil nga nakakontrol ang ating maximum charge current na nilagay natin as setting, dahil hindi natin pwedeng bugbugin yung charging current yung sa battery, kasi bago pa lang yung battery, so baka naman masagad. Kaya kinakailangan na babaan lang muna natin, at maganda-ganda rin naman ang init ng araw. Puno na nga rin naman yung charge ng battery. So hindi naman na natin kailangan pang masyadong itaas yung charging current. Yung charge natin, yung SOC, ibig sabihin state of charge yan. So, yun mga solar, tatakip na lang tayo. Ibig sabihin na tapos na tayo, na set up na natin, at up and running na ang ating sistema. At itong ating sistema ay 6 kilowatts na hybrid solar power system na merong 6 kilowatts din na inverter. Ito yung hybrid on and off grid na DEA brand, at merong 550 watts na solar panel na 10 piraso. At 200 ampere hours na battery. So, ang kanyang pinapaandar sa ngayon ay mga aircon. Actually, 5 aircon ang nakalagay dito. So, lahat ng yon ay nakakonect sa grid. At ibig sabihin yan, kung sakaling magkaroon ng sabay-sabay na pag-andar yan, ay possible na lumampas dito sa kanyang capacity output na AC, at kukuha yan sa ating Battelec. Kung sakali lang na magsabay-sabay umandar yan, dahil 5 air condition yan kasama ang water pump, pero yan naman ay nakakonect sa grid, at kung brownout ay magkakaroon ng selected yung emergency power system, yun ang gagana. So yun,